Rito na lamang po, Mang Ben. Ani Liara, habang dahan-dahang dinudukot sa bulsa ang ilang bariyang 50 pesos na pamasahe niya patungong Mansyon del Merced. Mabilis niyang inabot ang bayad at gumiti. Aba, dyan ka pala magtatrabaho, iha? Tanong ni Mang Ben at inihinto ang motor. Mukhang mapapasubo ka sa laki ng mansyong yan, ha? Pero sabi nila, mababait daw ang mga del Merced. Makatao raw. Kaya siguro hindi ka naman mahihirapan. Sana nga po, Mang Ben. Sagot ni Liara, bahagyang natawa. Kinuha niya ang kanyang malaking bag mula sa loob ng sidecar at bumaba. Pagkababa ay agad niyang inayos ang strap ng bag sa balikat at tinignan ang mataas na gate ng mansyon. Parang kastilyo sa gitna ng kagubatan. Wala pong ibang mapagpipilian eh. Kailangan ko po ng trabaho. Para kay inay. Dagdag ni Liara. Tumango naman si Mang Ben. Seryoso na ang mukha. Mabuti at masipag kang bata. Sigurado akong matutuwa ang amo mo sa iyo. Kung may kailangan ka, ako lang ang tawagin. Malapit lang ang bahay ko rito. Maraming salamat po, Mang Ben. Muli ay umandar na ang tricycle at naiwan si Liara sa harap ng itim na bakal na gate. Pinagmasdan niya ito na may malalaking disenyo na may ukit ng leyong nakabuka ang bibig sa gitna. Nakakakilabot pero elegante. Naglakad siya papunta sa maliit na pinto sa gilid ng gate at tinulak ito. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalock. Sa loob ay isang malawak na bakuran. May linya ng mga halamang ornamental sa magkabilang gilid ng sementadong daan. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni ng mga ibon at tunog ng alon sa malayo ang maririnig. Sa gitna ng lupaing yun, naroon ang Del Merced Mansion. Malaki, puting gusali na may mga balkonahing may kortinang sumasayaw sa hangin. Liara? Tawag ng isang babaeng boses mula sa loob ng bahay. Napalingon si Liara at agad na tumayo ng tuwid. Isang babae ang lumabas mula sa pintuan. Naka-uniforme rin na siguro ay isa ring kasambahay. May edad na ito, marahil nasa 40 o 50. Ako po si Liara Agustin. Agad na tugon niya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Ako si Ate Minda. Ako ang tagapangasiwa rito. Ako rin ang nagrekomenda sa agency. Halika na at ipapakita ko ang kwarto mo at ang mga dapat mong gawin. Tahimik na tumango si Liara at sumunod sa matanda. Sa bawat hakbang papasok sa mansyon, pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumiliit sa laki at katahimikan ng paligid. Halos wala siyang marinig kundi ang sariling tibok ng puso at yabag sa sahig na marmol. Pagkapasok sa loob, lalo siyang namangha. Kristal ang chandelier. Malalaki ang painting sa pader at ang hangin ay amoy mamahaling pabango at antigong kahoy. Sa kanyang isip, tila hindi siya nababagay doon. Bukas, darating ang may-ari ng bahay. Si Sir Zion, ani Ate Minda habang naglalakad. Ayusin mo lang ang paglilinis sa master's bedroom mamaya, ha? Doon siya natutulog kapag narito siya sa isla. Opo, sagot ni Liara. Hindi pa niya kilala ang Zion del Merced na yon. CEO raw ng malaking kumpanya. Mayaman, matalino at ayon sa mga bali-balita na seryoso at misteryoso at isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa buong bansa. Ngunit sa isip ni Liara, pare-pareho lang ang mayayaman. Malamig, may distansya, laging hindi abot at nais patunayan. Lahat po ba? Lilinisin ko ngayong araw? Natawa si Ate Minda habang inaayos ang salamin sa mata. Nako iha, anito sabay iling. Baka mamatay ka kung nilinisan mo lahat yan sa isang araw. Isa-isahin mo lang. Master's bedroom muna, yun ang importante. Gusto ni Sir Zion, laging malinis yun bago siya dumating. Napalunok si Liara. Master's bedroom agad? Parang nakakahiya. Pero tumango siya at sinubukang ngumiti. Opo ma'am, kaya ko po yan. Yan ang gusto ko sa iyo.
Masipag at hindi reklamadora. Tumango si Manang Minda saka tumalikod. O siya, magsimula ka na at baka abutan ka pa ng dilim. 8:00 daw ng gabi ang dating ni Sir Zion. Muli ay naiwan si Liara na mag-isa sa mansyon. Napalunok siya at huminga ng malalim at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng timba. Kaya ko to. Mahinang bulong niya sa sarili. Bitbit ang isang timba ng tubig, basahan, walis at bote ng disinfectant. Naglakad siya paakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang master's bedroom. Sa bawat yabag sa kahoy na hagdan ay tila umaalingaw-ngaw ang katahimikan. Pagdating sa tapat ng silid, bahagya siyang natigilan. Napakalaki ng pinto, parang pintuang panghari. Inabot niya ang doorknob, dahan-dahang pinihit at tuluyang binuksan ang pinto. Agad si Liara sinalubong ng amoy ng lumang pader at mamahaling pabango. May bakas ng alikabok ang mga sulok, pero halatang minsan ay inaalagaan ng kwarto. May malaking kama sa gitna, may mga kurtina sa paligid, at malalawak na bintanang may tanawing dagat sa di kalayuan. Grabe, parang hotel. Bulong niya habang tinatanggal ang kobre kama. Prinsipe bang nakatira rito? Mabilis siyang kumilos, nilinis ang mga sulok, pinunasan ng salamin, isinampay rin ang bagong kurtina. Medyo madilim na sa labas kaya binuksan niya ang ilaw. Pero ilang minuto pa, habang nagwawalis si Liara sa tabi ng kama, may narinig siyang kaluskus mula sa labas. Napatingin siya sa bintana. Isang anino at kamay at isang lalaking umakyat sa bintana. Ay! Tili ni Liara. Gulat na gulat. Hindi si Liara nagdalawang isip. Sa sobrang takot ay agad niyang kinuha ang daspan at buong lakas na ipinukpok sa ulo ng lalaking nasa bungad pa lang ng bintana ay hindi pa nakakapasok. Magnanakaw! Sigaw ni Liara sabay muling hampas at bumagsak ang malaking bulto ng binata sa labas. Aray! Bagsak ang lalaki sa labas. Bumagsak rin ang sarili niyang bag. Nanlaki ang mga mata ni Liara. Humahangos yun at nanginginig ang kamay habang hawak pa rin ang daspan. Pero bago pa siya makatawag ng tulong, narinig niya ang umuungol na boses ng lalaking mahina pero puno ng inis. What the hell? Ako may-ari ng bahay na to! Sigaw ng lalaki mula sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Liara. Ha? Bulong niya habang unti-unting sumilip sa bintana at doon niya nakita ang lalaki na bumagsak sa ibabaw ng damuhan. Hawak ang likod ng ulo at mukhang masama ang timpla. Matangkad ito at gwapo at mukhang mahal ang suot kahit simpleng jacket at jeans lang. Ikaw, may-ari? Hindi po kayo magnanakaw? Nauutal niyang tanong habang nakadungaw pa rin sa bintana. Bakit ako aakyat sa bintana kung magnanakaw ako sa sarili kong bahay? You hit me with a dustpan. Napatikom ng bibig si Liara. Unti-unting humina ang mahigpit na hawak niya sa dustpan at napaatras. Patay, bulong niya. Ako pa yata ang nawala ng trabaho. Open the damn main door. You locked me out. Napakurap si Liara. Lock? Hindi ba? Napalingon siya sa hallway. Ang huling bili ni Ate Minda, isara raw ang lahat ng pinto kapag dumilim. Ay, oo nga pala. Para si Liara na binuhusan ng malamig na tubig. Bumalik siya sa bintana. Sir, sandali lang po. Sorry po, hindi ko po alam na kayo. Just open the door! Sigaw ulit ng lalaki. Mariin ang panga at punong-puno ng inis. Mukhang nasaktan talaga. Agad si Liara na kumaripas ng takbo pababa. Parang hinahabol ng multo. Halos matalisod pa siya sa sariling paa habang bumababa sa hagdan. Hawak-hawak pa rin ang daspan. Bakit pa kasi bintanang pinili niya? Bulong niya habang patakbo sa main door. Sino ba may-ari ng mansyon na hindi gumagamit ng susi? Pagkabukas ni Liara ng pinto, bumungad sa kanya ang matipuno
at gwapong lalaki na may tangkad yata na 195 cm. Ang presensya nito ay nakakapanginig ng tuhod na hindi lang dahil sa hiya, kundi sa kung paano siya tumingin. Zion Alvaro del Merced, ang amo niya, ang sinaktan niya nang hindi sinasadya. So, ani Zion, malamig ang boses. Ikaw si Liara. Napalunok siya. Oo po sir. Liara Agustin po, yung bagong katulong. Yung, nagkamaling humampas sa inyo. Itinaas si Zion ng isang kilay. Nagkamali? Bahagyang ngumisi ng sarkastiko. Akala mo magnanakaw ako, kaya inupakan mo ako ng daspan. Hindi ko pa sinasadya. Madilim po kasi at... Napayuko si Liara. Pasensya na po talaga. Tahimik si Zion sa loob ng ilang segundo. Tila pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Well, bulong ni Zion sa sarili. What a welcome. Nagtaas si Zion ng tingin at nakita ang mukha ni Liara. Litaw ang kaba, halatang gusto na lang maglaho. Tanggal na po ba ako, sir? Mahinang tanong ni Liara, halos pabulong na lang. Kumunot ang noo ni Zion at napangisi dahil tila sa lakas na parang Amazona ay litaw na litaw ang angking ganda ni Liara na siyang nakakuha ng atensyon niya. Kung lahat ng empleyado ko ganito ang welcome, malamang matagal na akong patay. Nanlaki ang mata ni Liara. Hindi niya alam kung insulto ba yun o joke. Hindi ka tanggal. Dagdag ni Zion, sabay lingon. But you do owe me something. Napasinghap si Liara. Something? Anong ibig niyong sabihin, sir? Lumitaw ang mapanganib pero mukhang nang aasar ng ngiti sa labi ni Zion. You assaulted your boss with a daspan. Hindi ba dapat may kabayaran yun? Naku po, sir. Kung kailangan ko pong magmulta o magtrabaho ng libre, okay lang po. Basta wag lang po ninyo akong ipapulis. Sunod-sunod ang paliwanag ni Liara. Halos maiyak na. Umiling si Zion, bahagyang natawa. Hindi siya sanay sa ganitong reaksyon. Mas sanay siya sa mga taong takot, oo. But not like this. She was a nervous wreck. Relax. Aniya, hindi kita ipapakulong. Pero gusto ko ng masarap na hapunan. Tonight, you cook. No poison, please. Napanganga si Liara. Opo. Opo, sir. Magluluto po ako. Yung walang daspan. Ngumisi si Zion. Good. Lumakad na ito paakyat sa hagdan habang si Liara ay naiwan sa may pintuan na hawak pa rin ang daspan. Nanlalambot ang tuhod pero buhay pa. Empleyado pa rin. Unang araw palang palpak ka na, ani Liara at bumuntong hininga. Samantala, pagpasok ni Zion sa loob ng silid, saka lang niya tunay na naramdaman ang kirot sa kanang kamay. Tila napilay o nabatak nang bumagsak siya mula sa bintana. Napasinghap siya habang hawak-hawak ito at dumiretso sa malambot na sofa sa tabi ng coffee table. Napaupo si Zion roon at napapikit saglit. Gusto na lang niyang matawa sa sarili, pero mas nangingibabaw ang inis. Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili habang sinapo ang masakit na pulso. Liara Agustin. Sambit niya sa hangin. Tila inuulit ang pangalan na kanina lang ay halos hindi niya pinansin. Hindi niya inaasahang may makikitang kasambahay sa mismong gabi ng pagbalik niya. Wala dapat tao pero ayon kay Manang Minda, siya raw ang bagong katulong at sa pagkakakilala niya kay Minda, hindi ito magre-rekomenda ng basta-basta. Muli ay kinuha ni Zion ang kanyang cellphone at doon tinatawagan ng personal na doktor at pinsan niyang si Vincent. Uy, anong meron? Hindi ba dapat solo trip mo yan sa isla? Sagot ni Vincent sa kabilang linya. May halong antok at inip. Sinugod ako ng kasambahay gamit ang daspan. Sagot ni Zion ng walang paligoy-ligoy. Ha? Daspan? Natawa si Vincent. Babae ba? Oo. Liara Agustin daw ang pangalan. Hindi ko alam kung katulong o combat trainer. Narinig niya ang tawa ng pinsan sa kabilang linya. Masakit ba?
Do you think I would call you if it didn't hurt? Bro, bumagsak ako sa bintana. For God's sake. Singhal ni Zion habang napapahilot sa sentido. Pilit pinapakalma ang sarili. This wrist is probably sprained. And you're laughing? Sorry na. Pero kasi, daspan? Tumawa si Vincent. Ibang level na yan. May trauma ka na yata sa kasambahay. She almost knocked me out. Ani Zion, napatingin sa hallway kung saan halos naroon pa ang tunog ng pinggan mula sa kusina. And now she's cooking my dinner. Grabe. From attempted murder to meal prep. Gusto ko yan. Shut up and get here. Give me 20 minutes. I'll bring your brisket. Zion ended the call with a groan. Hinagis ang cellphone sa sofa at tinignan muli ang kamay niyang namamaga ng bahagya. Napailing siya. Sino ka ba talaga, Liara Agustin? Bulong niya habang tumayo at sinimulang sundan ang tunog mula sa kusina. Samantalang si Liara naman ay agad na binuksan ang kawali na may mainit na tinolang manok. Doon ay ramdam niya ang kaba na baka hindi magustuhan ng binata. Ano niluluto mo? Napalingon si Liara, halos mahulog ang sandok sa gulat. Naroon sa may pinto si Zion, nakasandal sa frame, nakafold ang mga braso at seryosong nakatitig sa kanya. Tinola po sir, sagot niya, agad na umiwas ng tingin. Iyon lang po kasi ang kinaya ng budget ng laman ng ref. Bukas pa po ako makakapamili ng groceries. Tahimik si Zion, lumapit ng bahagya, habang nakamasid sa ginagawa ni Liara. Paano kung may baril sa silid ko? Ani Zion, malamig ang tono ngunit may bahid ng pagsusubok. Tapos, hawak mo. Gagamitin mo kaya yon? Napatigil sa pagsandok si Liara. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki na ngayon ay nakaupo na sa hapag, nakasandal at nakahalukip-kip. Tila ba sinusukat ang kaniyang sagot. Kung gagamitin ko man po, baka para takutin lang kayo. Sagot niya, pilit ang ngiti at nag-iingat sa sagot. Hindi naman ako mamamatay tao, sir. Tumaas ang isang kilay ni Zion. Pero kaya mong manapak gamit ang daspan. Namula si Liara. Reflex lang po talaga yun. Promise. Hindi sumagot si Zion. Tinignan lang niya si Liara ng matagal. Para bang may binabasang lihim sa kaniyang mukha hanggang sa napabuntong hininga ito at tumingin sa mesa. Napakagatlabi si Liara at muling inabala ang sarili. Inilapag niya ang tinola at doon ay kita niya ang medyo alangan na tingin ni Zion. Ano to? Tubig na may sabaw? Pumikit si Liara ng mariin. Tila umahon ng inis mula sa kanyang sikmura patungong sentido. Doon ay pinilit niyang ngumiti. Tinola po sir. Sagot niya, mahinahon pero may diin. Umirap si Zion ng bahagya, sabay tiklop ng mga braso at sumandal sa upuan. This is the first time I've seen a tinola na mukhang tubig na nakalutang na manok. Napasinghap si Liara. Lumingon siya kay Zion, nanginginig ang ngiti. Pasensya na po kung hindi sosyal ang sabaw ko. Hindi po kasi ako chef, katulong lang po. You're not just a maid, don't say that. Ani Zion at iniangat niya ang kanang kamay na tila may ituturo sana, ngunit agad itong napangawi at napatigil ng sumiklab ang kirot. May problema po ba, sir? Tanong ni Liara, agad lumapit. Ang mga mata ay puno ng kaba. Nothing. I'm fine. Pero halata ang paninigas ng panga ni Zion habang pilit niyang ibinababa ang kamay at inilagay sa kandungan. Tila ayaw ipahalata ang sakit. Masakit po bang kamay niyo? Baka napilay. Dahil sa akin. Napayuko si Liara. Ang boses ay halos paos sa pagsisi. Tahimik si Zion. Tinitigan lang si Liara muli na tila may parang pagsusuri ang kilos nito. Tinamaan mo ako ng buong lakas gamit ang daspan. Sa ulo. Tapos bagsak ako sa labas ng bintana. Siguro nga, medyo may epekto. Pasensya na po talaga, sir. Paghingi ng paumanhin ni Liara, na muntik na siyang lumuhod sa hiya. Stop apologizing. I shouldn't have climbed the damn window like a thief. Ani Zion at nilingon si Liara na labis ang pagsisisi. Feed me instead of bothering yourself.
Halos malaglag ang panga ni Liara sa narinig. Tila nawarak ang hiya, kaba at pagod sa isang iglap. Anong sabi niyo po, sir? I said feed me. I'm starving. Unless gusto mong matanggal ka bago pa man officially ang pagsisimula mo. Malamig na sambit ni Zion habang kinukuskus ang sentido. Napakagatlabi si Liara. Hindi siya sanay sa ganoon. Hindi niya alam kung ayos lang bang hawakan ng kutsara o kung kailangan ba niyang suotan ito ng bib na parang hari na pinagsisilbihan. Kayo po ba ay hindi marunong gumamit ng kutsara, sir? Napatingin si Zion sa dalaga at nakakunot ang noo. Excuse me? Akala ko po, gusto niyong suotan ko po kayo ng bid at subuan? Patakbong paliwanag ni Liara habang pinipigilan ang sarili sa pagtawa at pagkapahiya. Napailing si Zion at napangiti sa unang pagkakataon. Hindi nga niya inaasahan na ang babaeng sumugod sa kanya gamit ang daspan ay may ganitong kakwelang bibig. Just serve the damn tinola, Liara. Opo, sir. Sagot niya at agad niyang inihain ang mangkok ng tinola. Maingat niyang inilagay ang sabaw, manok at gulay sa plato ni Zion habang lihim na pinapanood ang reaksyon nito. Tahimik si Zion habang tinitignan ang pagkain. Inilapit niya ito sa mukha at suminghot. Smells provincial. Masama po ba yun? Nag-aalalang tanong ni Liara nang kunin ng kutsara na may lamang sabaw at kaunting manok at inilapit sa namumulang labi ni Zion. No, that's a compliment. Sagot ni Zion, saka sinubukan ng unang subo. Tumigil siya saglit, saka ngumiti ng bahagya. Better than most overpriced crop I've tasted. Nanlaki ang mata ni Liara. Hindi niya alam kung insulto o puri ang narinig, pero dahil positibo ang tono nito, napangiti siya ng bahagya. Thank you po, sir. Next time though, don't hit me with the daspan. Not a good way to say welcome. Napakamot ng batok si Liara, nahihiyang tumawa. Promise po, wala na pong kasamang hampas sa susunod. Tila ba isang scout ang tono? Don't look like a scout. Hindi nga po ako scout, sir. Katulong lang. Stop saying that. Sagot agad ni Zion. Sa gabing yun, halos hindi si Liara dalawi ng antok. Nagpalipat-lipat siya ng pwesto sa medyo may kalakihan na kwartong inialok ni Manang Minda. Pero sa bawat pagdilat niya, ang imahe ng pagkakahulog ni Zion mula sa bintana ang bumabalik sa isipan niya. Pati ang ekspresyon nito na galit, gulat at sarkastikong inis. Patay. Bulong ni Liara habang hinahaplos ang sariling noo. Napilay ko yata talaga. Samantala, hindi pilay. It's fine, Zion. You're just overreacting. Sabi ni Vincent habang maingat na nilalagyan ng temporary cast ang kamay ng pinsan. Naka-cross leg ito sa gilid ng leather couch. Tila ba sanay na sa ganitong drama. Seryoso ako, Vince. Muntik na ako mawala ng malay. Tinamaan ako sa sentido. Tapos, bumagsak ako. Di ka ba nagmamalasakit? Nagmamalasakit ako. Pero ikaw tong pumasok sa bahay mo na parang magnanakaw. Sino ba naman ang hindi magpapanik kung may lalaking biglang lumitaw sa pintana ng master's bedroom sa 10 oras ng gabi? Sabay tawa ng bahagya ni Vincent, tinapik pa ang tuhod ni Zion. Napairap si Zion. I was trying to avoid the media. The last thing I need is to be on some tabloid again na may headline na Zion Alvaro del Merced, bumalik at lasing, binasag ang sariling bintana. Or worse, binugbog ng kasambahay. Sabat ni Vincent, sabay tawa muli. Yara ba pangalan niya? At ang lakas ng loob ah. Tumahimik si Zion, napatingin siya sa bandang bintana na ngayoy bukas na at may kurtinang tumatangay sa hangin. Parang naroon pa rin ang imahe ng dalagang may hawak na daspan. Ang takot sa mga mata nito, ang banayad na kamay at ang simpleng tinolang inihain nito kagabi. Magaling siya magluto. Bulong ni Zion bigla. Ha? Tinola. Hindi siya chef pero masarap siyang magluto. Natawa si Vincent. Huwag mo sabihin, tumahimik ka, Vince. Singhal ni Zion, sabay tulak sa kamay ng pinsan.
Nang makaalis si Vincent ay dali-dali naman bumaba si Zion upang damahin ang umaga at ang katahimikan ng mansyon niya. Mabilis siyang bumaba, hawak pa rin ang bandang braso na may cast, ngunit pilit itinatanggi sa sarili ang kirot. Hindi siya sanay na may ganito siyang iniinda, pero higit pa sa pilay ng kamay. May ibang bagay na mas gumugulo sa kanya at iyon ay nakita niya sa labas ng garden area. Tumigil ang mundo ni Zion. Nandoon si Liara, nakatalikod. Abalang nag-aayos ng lamesa sa veranda malapit sa hardin. Nakasuot ito ng simpleng floral dress na umaalon-alon sa ihip ng hangin. Ang buhok nitong hanggang balikat. Liara, tawag ni Zion na hindi inaasahang lalim ang tono ng boses niya. Nagulat si Liara. Napalingon ito at agad nang ngumiti kahit papilit man. Magandang umaga po, Sir Zion. Tila wala pa rin itong kumpiyansa kung paano siya kakausapin. May kaba sa tinig nito, ngunit may sinseridad din. Anong ginagawa mo? Inisip ko pong dito na lang kayo mag-agahan, sir. Sariwa po kasi ang hangin dito. At maganda pong tanawin. Iniwas ni Liara ang tingin niya at pinunasan pa ang plato kahit malinis na iyon. Pasensya na po kung nauna akong magdesisyon. Hindi. Putol ni Zion. It's fine. Tahimik. Saglit silang nagkatitigan at sa unang pagkakataon, napansin ni Zion na iba pala talaga ang presensya ng babaeng nasa harapan niya. Sabay kamot sa batok ni Liara. Masakit pa rin po ba ang kamay niyo? A little. My ego hurts more. Sarkastikong sagot ni Zion habang dahan-dahang naupo. But I'll live. Pasensya na po talaga, Sir Zion. Kung gusto niyo po, ako na lang po mag-aasikaso sa inyo habang may cast. Napatawa si Zion. Mababaw pero totoo. You? Do you have a license for that? Wala po, pero marunong po ako. Lolo ko po dati may pilay din. Ako pong nag-aalaga. Napatingin si Zion sa dalaga. Muli, may kakaiba sa kanya. Hindi siya madaldal, hindi rin siya paligaw ng tingin. Pero kapag nagsalita, parang totoo lahat. Tila marunong magsinungaling. Do you always do this much for your employers? Hindi po. Umiling si Liara at tinignan si Zion ng diretso. Pero kayo po, nasaktan dahil sa akin. Kaya gagawin kong lahat para makabawi. Tumango si Zion. Wala na siyang nasabi. Kita niya ang pag-aasikaso ni Liara na tila ba kilalang kilala siya nito. Maybe this won't be a boring return after all. Sa isip-isip ni Zion at doon ay sinimulan ang agahan. Ngunit habang kumakain ay hindi mapigilan ni Zion na pagmasdan ang suot ni Liara. Wala namang espesyal roon. Pero tila hindi niya maialis ang tingin sa maganda nitong kurba na halos yumayakap sa tuwing hinihiwa nito ang prutas. Damn. Bulong ni Zion sa sarili habang iniwas ang tingin. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi siya sanay. Sa mansyon niyang malaki at malamig, wala siyang ibang iniisip kundi trabaho, galit sa mundo at kawalang interes sa mga taong palaging may gustong kunin sa kanya. Pero heto siya ngayon, nakatitig sa isang babaeng hindi naman model, hindi sosyal, pero hindi niya maialis sa isipan. Sir? Ano? Putol ni Zion nang higupin siya ng realidad. Gusto niyo po ba ng mangga? Matamis po to. Kakapitas lang kanina. Alok ni Liara, hindi pa rin makatingin ng diretso. Halatang nag-aalangan pa rin sa kanya. Sure. Matipid na sagot ni Zion habang pilit binubura ang kung anong gumagapang na init sa kaniyang dibdib. Pero ilang segundo lamang ng katahimikan ay nabigo muli si Zion at muling napatingin kay Liara. May pupuntahan ka ba ngayon? Tanong ni Zion, kunwaring abala sa paghiwa ng tinapay sa kaniyang harapan. You're dressed too well if you're just going to work her. Agad naman namula ang pisngi ni Liara at ginapangan ng hiya. Magtutungo po kasi ako sa palengke upang doon mamili ng karne at gulay. Tumango si Zion, pero may bahid ng ngiti sa gilid ng kaniyang labi. Then that dress is a distraction. Po? Tanong ni Liara,
Tila hindi alam kung nasaktan siya o napahiya. Nothing. Tinignan muli ni Zion ang tinapay at kape niya. It's too bright for this gloomy wet market. Not a bad thing though. May problema po ba sa damit ko? Magpapalit na lamang po ko kung masyadong pangit. Masyado ka maganda para sa damit mo. Parang tumigil ang mundo ni Liara sa narinig. Muli siyang napatingin kay Zion, pero iba na ang titig nito ngayon. Hindi na malamig. Hindi rin bastos, kundi may halong paghanga na pilit tinatago sa likod ng kaniyang maangas na mukha. Ano po? You said po again. You always say that when you're nervous. Nagtaas ang kilay si Zion at ngumiti ng kaunti. Parang tinutokso siya. Napapikit si Liara at napakagatlabi sa hiya. Pasensya na po, sorry po. Napailing si Zion pero halatang natutuwa. Tumayo siya mula sa upuan, hawak ang kape at lumapit sa magandang hardin. You know, Liara, Simula niya habang hindi lumilingon. I came back here thinking I would be alone again. Tahimik. Predictable. Boring. Tahimik si Liara. Hindi alam kung dapat bang makisali sa usapan o hayaan lang na magsalita ang amo niya. Pero hindi pa man ako nakakatagal dito ng 1 linggo. May sumigaw na ng magnanakaw. May humampas sa ulo ko. At ngayon, humarap si Zion sa dalaga. Ang gulo-gulo ng isip ko. Napalunok si Liara. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi niya alam kung anong laro ang pinapasok niya. Pero malinaw sa kanya na ang lalaking ito, hindi biro. At sa kabila ng takot at kaba, may kung anong parte ng puso niya ang nagbubulungan. Delikado nga si Sir Zion. Pero bakit parang gusto kong mas makilala pa siya? Sa isip niya. Tulala si Liara habang naglalakad patungo sa pamilihan. Bitbit niya ang listahan ng mga kailangan bilhin, pero parang wala siya sa sarili. Habang sinusuyod ng mga mata ang mga tindang gulay at prutas, si Zion pa rin ang nasa isip niya. Ang malamig pero mapanoksong titig nito, ang misteryosong ngiti at ang tinig nitong mahirap kalimutan. Iha, gusto mo ba ng mga preskong karne? Tanong ng tenderang si Aling Linda. Nagulat si Liara at agad na sumagot. Ay, opo. Sorry po, Tita Linda. Tulala lang po. Napansin ko nga. In love ka, ano? Pabirong tukso ng matanda. Ha? Hindi po. Grabe naman kayo. Mabilis na depensa ni Liara sa bayuko, pero namula ang kaniyang mga pisngi. Aba, kung hindi man, ewan ko na. Ganyan din ang itsura ko nung una ko makita si Mang Rudy. Kahit mukha siyang bangus noon. Tumawa si Aling Linda habang iniabot ang mga karne ng baboy at manok na nais niya. Halata kasi iha, naku. Dapat mag-alala ang ina mong si Mercy dahil tiyak na pila ang manliligaw mo. Napakagat naman si Liara ng labi at patuloy na nag-init ang pisngi sa hindi niya malamang dahilan. Samantala, I want to see the next presentation. Malamig at kontroladong utos ni Zion habang hinilig ang likod sa swivel chair sa mansyon sa kanyang opisina roon. Mabilis na nag-blink ang screen ng kanyang laptop kung saan nasa video call siya kasama ang ilang department heads. We're still finalizing the new projection for the Fuego Estate, Mr. Del Merced. Sagot ng isa. Napasinghap si Zion. Then don't waste my time showing me half-baked results. We need to close the Asian expansion in 30 days, not 30 years. Tahimik ang kabilang linya, pero halatang tensyonado. Yes, sir. Nag-click si Zion at pinutol ang tawag. Ibinaba niya ang laptop screen at ilang segundo siyang napapikit. Hindi pa rin nawawala ang kirot sa kaniyang kamay na nakakast. Ngunit hindi iyon ang gumugulo sa kaniya. Ang imahe ni Liara ang paulit-ulit na sumasagi sa kaniyang isipan. Ang ngiti nito, ang boses, at higit sa lahat, ang pagka-inosente na tila hindi niya matukoy kung totoo o taktika lang. Why the hell am I even thinking about that girl? Bulong niya habang hinahagod ang buhok pababa ng batok. Pero tila mapaglaro ang tadhana nang tumayo siya sa balkonahe at si Liara nakakababalang kay Mang Niel ang bumungad sa kaniya. Damn distraction. Aniya,
Ngunit ang bahagyang ngiti sa kaniyang labi ay nagtaksil sa tunay niyang nararamdaman. Samantala, "Salamat po, Kuya Neil," si Liara at binuhat ang bayong. Ngunit bago pa niya magawa yun ay tumulong ito sa kaniya. "Tulungan na kita. Saan ba ito idadala, Liara?" tanong ni Kuya Neil. Isa sa mga house helpers ng mansyon na madalas ding gumagawa ng errands sa hardin at garahe. "Ay, kaya ko po to." "Naku, hindi na. Mabigat at baka mapilay ka pa." Pagpasok sa kusina ay inilapag ni Neil ang basket sa tabi ng sink. "O ayan, bahala ka na riyan. Mag-ingat ka sa mga plastic, baka mapunit." "Salamat po ulit," ngumiti si Liara. Pagkaalis ni Neil ay sumandal siya saglit sa lababo at mariing huminga. Ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga ay narinig na niyang bumukas ang pinto at nang lingunin ni Liara yun, naroon si Zion, nakasuot pa rin ng itim na polo at mukhang seryoso. "Ako naman ang tulungan mo." "Po?" "I need to change the dressing on my hand. The doctor said every morning at ikaw lang ang narito." Nag-aalangan si Liara. "Sige po, sir." Tahimik si Zion habang hinihila ang isang silya. Nakaupo siya ngayon habang si Liara ay unti-unting binubuksan ang lumang bandage. Hindi niya maiwasang manginig ng bahagya ang kaniyang kamay dahil sa kaba. Kaba na hindi niya alam kung saan ba talaga nanggagaling. "Masakit pa po ba?" tanong ni Liara. "No. But you touching it makes it worse." Sagot ni Zion at nagtagpo ang kanilang mga mata. "Paano ko naman po papalitan ng badge kung masakit pala?" "Never mind." Zion cleared his throat. Hindi niya alam kung bakit tila umaga pa lang ay sira na ang araw niya. "Just do it fast before I say something inappropriate." Napakagatlabi si Liara habang patuloy sa paglalagay ng bagong gauze. Na kahit pa maikli lamang ang mga salitang binibigkas ni Zion ay ramdam niyang may kakaiba rito. "You like Neil?" Halos malaglag ang gasa sa kamay ni Liara. Napatitig siya kay Zion, gulat at hindi makapaniwala sa narinig. "Po?" Nanginginig ang boses niya. Nakatingin lang si Zion sa dalaga. Hindi yun agresibo, hindi rin galit, pero may bahid ng tensyon sa mga mata nito. "Kita ko kay kanina. You smiled at him. Like that." Tinapik niya ng isa ang mesa gamit ang bandage hand. "Like the way you never smiled at me." Umigting ang dibdib ni Liara. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang totoo, ni hindi siya aware na pinagmamasdan pala sila ng binata. "Hindi po," mahinang sagot niya. "Mabait lang po si Kuya Neil. Matagal na po siyang kasambahay dito kaya gusto ko siya bilang si Kuya Neil." "So kung mabait din ako, magugustuhan mo rin ba ako?" Tanong ni Zion na may halong pangaasar, ngunit tila may nakatagong damdamin sa likod ng tinig. "Sir." "Zion." Putol niya. "I told you to call me by my name." Nagkatinginan silang dalawa. Walang kumikibo, hanggang sa si Liara na ang unang umiwas ng tingin. Ibinaba niya ang mga mata sa kamay nito habang maingat na tinatapos ang balot. Ngunit kahit umiwas siya ng tingin, ramdam niyang hindi pa rin binabawi ni Zion ang titig nito sa kanya. "Hindi ko po alam," bulong niya. "Kung magugustuhan ko kayo, sir, wala po ako sa posisyon na." "You already do." Putol ni Zion. "You just don't want to admit it." Tahimik si Liara, muling kumabog ang puso niya at hindi niya alam kung sa kaba, takot o kilig ba iyon. At sa isang iglap, bago pa siya makasagot, tumayo na si Zion at tumalikod. "Thank you for the bandage, Liara." Anito, malamig ang tono pero bakas ang tensyon. "You may go." At naiwan si Liara sa mini office. Bit-bit ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Huminga siya ng malalim at ipinilig ang ulo. Sa totoo lang ay tila nagulo na ang lahat. Na isang buwan pa lamang ay tila ba parang niyayanig na nito ang mundo niya. "Tss! Isang buwan na siyang pilay at pinagsisilbihan mo pa, Liara. Ano ba yun? Nadurog ba ng gustong buto niya?" Si Mary, ang matalik na kaibigan ni Liara, ay natatabang umiling habang patuloy sa pagsubo ng puto na niluto ng mismong ina ni Liara. Napailing si Liara ngunit hindi napigilang mapangiti. "Hindi naman sa ganoon," bulong niya habang pinisil ang basang tuwalya sa kaniyang palad.
Ay bali lang daw talaga, kaya kailangan ng time para gumaling. Time? Or tamang alaga mula sa isang dalagang katulad mo? Nanunuksong sulyap ni Mary na agad ikinapula ng pisngi ni Liara. Hindi nga, at saka wala naman yun. Trabaho ko lang yun. Trabaho ha? Sabihin mo lang kung gusto mo na siya. Hindi naman ako hihirit. Sabay kindat ni Mary. Pero Lia, seryoso, anong meron? Ba't parang ikaw ang tinamaan? Napabuntong hininga si Liara, napatingin siya sa malayo kung saan tanaw ang kabundukan ng kanilang baryo. Payapa, tahimik, malayo sa gulo at komplikadong mundo sa loob ng mansyon ni Zion. Hindi ko alam, Mary. Mahinang sabi niya. Minsan parang gusto kong makita siya araw-araw, pero may mga sandali rin na gusto kong umiwas, lalo na kapag tinitigan niya ako. Parang may binabasa siya sa loob ko. O baka naman talagang may binabasa siya. Like, feelings mo. Sabay tawa ulit ni Mary. Ay, in love na nga? Hindi, agad na sagot ni Liara. Pero kita sa mga mata niyang hindi na siya sigurado sa sariling salita. Nakaibilis yata na mahulog siya sa klase ni Zion. Sus, alam mo namang maganda ka, Liara. Ikaw nga laging Reyna Elena rito sa barangay tuwing pista. Ngumisi ito. Pero, kilala mo ba talaga mga kagaya ni Zion? Alam mo bang ibang liga yan? Napayuko si Liara at hindi agad nakasagot. Yung mga kagaya ni Zion, mayaman, edukado, galing syudad, sanay yan sa sosyal, sa may class. Tayo, sanay tayo sa simpleng buhay. Sa palengke, sa kalabaw at tinola, hindi sa steak at champagne. Alam ko naman. Mahinang sabi ni Liara. Hindi ko naman inakala o pinangarap na mapansin niya ako ng ganun pero napatingin si Liara sa mga daliring nakakuyom sa laylayan ng kanyang bestidang pambaryo. Hindi rin siyang tipo ko dahil masyado siyang mataas at malabong iyukong ulo sa katulad ko. Siguro, itong nararamdaman kong kakaiba. Nahihiwagaan lang ako. Paliwanag ni Liara. Samantala, it's fully healed, Zion. Don't be so dramatic. Tukso ni Vincent habang inaayos ang mga gamit nito sa guest room. At isa pa, di ka ba uuwi ng Maynila? Kakarating ko lang. Gusto mo na agad akong bumalik? Tanong ni Zion na may kasamang ngising pilit. Really? Sabat ni Vincent, sabay tawa at iling. Isang buwan ka na rito, bro. Kala ko na 3 araw lang. Biglang extended staycation. Bakit ba? Masarap ang hangin dito. Tahimik. Walang board meeting. Walang expectations. Bahagyang lumabo ang tingin ni Zion habang binigkas ang huling salita. Umpo si Vincent sa gilid ng kama at nilingon ng pinsan. O baka naman may ibang dahilan. Kinindatan niya sa Zion. Yung tipong katulong na hindi mo matawag na katulong dahil palagi mong pinagmamasdan. Tumigil ka nga. Ani Zion sabay bato ng unan kay Vincent. Pero hindi nakatakas ang munting ngiti na sumilay sa kaniyang labi. So, totoo nga. Ani Vincent sabay tawa ulit. Kaya pala ayaw mo pang bumalik. Dude, huwag mo sabihing nahulog ka na kay Liara? Tahimik si Zion. Hindi sumagot. Ngunit ang katahimikang yun ay mas malakas pa sa kahit na anong pag-amin. She's not like the girls you date, you know. Dagdag pa ni Vincent. And you're Zion Del Merced. Alam mo komplikado magiging sitwasyon niyo kung alam ko. Putol ni Zion, mariing sinabi. Kaya nga hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Huminga ng malalim si Zion matapos ang usapan na yon. Na ang totoo ay alam niya talaga kung ano ang nararamdaman at ginagawa niya. Umuwi siya ng Isla Fuego matapos bisitahin ng namayapang ina. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin nang makita niya ang babaeng walang bahid ng kahit anong yaman na si Liara. Walang makakasukat sa pagkalma ng damdamin niya tuwing maririnig ang yapak nito sa pasilyo o ang malamig ngunit mahinahong boses tuwing magpapaalala ng gamot o pagkain. Hindi siya sanay sa katahimikan, pero sa piling ni Liara, hindi nakakabingi ang katahimikan. Bagkus, parang gustong-gusto niyang manatili roon. Anong ginagawa niyo dyan, sir? Agad na napaigtad sa pagkakatayo si Zion nang makita si Liara sa harapan niya.
May hawak itong bayong na halatang may laman. Umiwas siya ng tingin at napakamot sa batok. Ang bilis mo namang nakauwi. Nag-enjoy ka ba sa day off mo? Tanong ni Zion, pilit na ngumiti. Ang totoo, kanina pa siya naghihintay sa pagbabalik ni Liara. Napangiti si Liara kahit pilit niya itong tinatago. Oo naman po, kahit isang araw lang makasama ko si nanay. Sulit na. Oh, good to hear that. Ani Zion na kunwaring di interesado at napatingin sa hawak ng bayong ni Liara. May dala ka? Opo, kumislap ang mga mata ni Liara. Biko po, gawa ni nanay. Biko? Ano yun? Tanong ni Zion, bahagyang nakakunot noo habang nakatitig sa bayong. Parang narinig ko na yan, pero hindi pa yata ako nakakakain yan. Napanganga si Liara at tila hindi makapaniwala. Hindi pa po kayo nakakakain ng biko? Oo, hindi pa. Napatawa ito. Kaya pala, yung biko po, kakanin po siya. Malagkit, may gata, may asukal at matamis. Paborito yun ng mga bata sa amin tuwing piyesta o may handaan. Teka, malagkit, matamis, may gata. So parang dessert. Tanong ni Zion habang lumapit sa bayong na parabang sinisiyasat kung delikado bang kainin. Opo, dessert siya, pero minsan ginagawang negosyo po ng iba. Pabirong tugon ni Liara. Tikman niyo po, promise masarap yan. Gawa pa ni nanay. Kinuha ni Zion ng lalagyan at binuksan yon. Kumalat agad ang amoy ng matamis na malagkit na kanin na may latik sa ibabaw. Ngunit mas nakapukaw ng pansin ni Zion ang isang bagay. Dalawa ang Tupperware. Napakunot ang kanyang noo. Para kanino yung isa? Bahagyang nanlaki ang mata ni Liara at nahuli ang bahagyang pagbura ng ngiti sa labi ni Zion. Parang isang ulap na bigla na lamang dumaan sa maaliwalas na langit. Para kay Kuya Neil po sana. Lagi kasi siyang tumutulong sa akin, kaya naisip ko. Kuya Neil Putol ni Zion sabay irap na hindi na itago. Mukhang close na kayo. Nag-init ang pisngi ni Liara. Hindi po ganun, sir. Kaibigan lang po talaga. Saka medyo malapit siya sa baryo namin. Tahimik si Zion. Tumangulang siya habang muling tinignan ang dalawang Tupperware. Ngunit kahit pilit niyang hindi ipakita, halata kay Liara ang pagbabago sa aura ni Zion. Kung gusto mo, aniya kalaunan, malamig na ang boses. Dalhin mo na lang tong isa sa kanya. Hindi naman ako gutom. Napamaang si Liara. Ha? Pero sir, hindi ako gutom. Ulit ni Zion sabay tayo at tumalikod. Kailangan ko pa rin tapusin ang ilang files. Pwede mo na akong iwan. Napakagatlabi si Liara. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin na wala siyang intensyon kundi magpasalamat lang. Pero parang hindi yun sapat. Parang may nasugatan na damdamin na hindi niya alam kung paano gagamutin. Muli ay nagkibit-balikat si Liara at pumasok sa kusina. Doon ay nadatnan niya si Manang Minda na abalang nag-aayos ng mga gulay sa basket. Bahagyang napatingin ito kay Liara nang marinig ang mahina niyang buntong hininga. Oh, iha, bakit parang ang bigat ng mundo mo? Tanong ni Manang, sabay lapag ng sibuyas sa lamesa. Napaupo si Liara sa silya. Hawak-hawak pa rin ang dalawang Tupperware. Tinignan niya mga yon bago muling sumagot. Wala po, Manang. Biko lang po to. Galing kay nanay. Akala ko matutuwa siya. Bumuntong hininga siyang muli ng mahina. Pero parang hindi. Sumulyap si Manang, saka napangiti ng may kabatiran. Si Sir Zion bang tinutukoy mo? Sabay kunot ng noo. Ano bang ginawa niyon? Masungit na naman. Umiling si Liara. Hindi po siya nagsungit pero... Pero? Wala po. Baka mali lang po ako nang iniisip. Ani Liara at tumulong sa pag-aayos ng hapunan. Ani Manang Nida habang patuloy sa pagbabalat ng bawang. Minsan, iha, hindi lang matang marunong makakita. Pati damdamin. Kaya kung may kutob ka, baka naman may katotohanan yan. Umiling muli si Liara, pilit pinapawi ang kaba. Ayoko pong umasa. Baka kasi iba lang ang pakikitungo niya. Baka mabait lang siya. Baka nga. Sagot ni Manang,
pero may ngiting parang may alam. O baka naman, espesyal ka talaga sa kanya. Tahimik na lamang si Liara. Sa likod ng katahimikan niyang yun, umaalo ng mga tanong sa kaniyang puso. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang pangarap lamang. Maagang namatay ang ina ni Zion at sa totoo lamang ay matapos ang 10 taon, ngayon lamang siya bumalik rito sa mansyon ng kaniyang ina. Nag-angat ng tingin si Liara sa sinabi ni Manang. Talaga po? 10 taon? Tumango si Manang Minda habang marahang pinapatag ang lumpiang binalot nito ngayon matapos hiwain ang sibuyas. Oo, iha. Sobrang attached si Zion sa kaniyang ina. Nung namatay ito, para siyang nawala ng direksyon. Kaya agad siyang bumalik sa Maynila. Doon na rin siya nagtagal at doon na naging abala sa negosyo ng pamilya nila. Bakit po siya bumalik ngayon? Tanong ni Liara, may halong pag-aalala at kuryosidad. Napabuntong hininga si Manang. Dahil kamatayan ng kanyang ina at sa lupa na ito, nakalibing si Senyorita Alona. Nakremate kasi noon, pero ayon sa huling habili ng matanda, gusto raw niyang sa Isla Fuego siya ilibing sa likod ng mansyon kung saan may tanim siyang mga rosas noon. Tahimik si Liara, biglang nagkaroon ng saysay ang malalim na titig ni Zion. Ang mga sandaling parang wala siya sa kasalukuyan at ang biglang pagbabago ng mood nito kapag tahimik ang paligid. Masakit pa rin siguro para sa kanya. Bulong niya. Oo, at siguro iyan ang dahilan kung bakit parang may pader sa puso niya. Pero sa totoo lang, matagal na niyang gustong makabalik rito. Kailangan lang niya ng dahilan. Napatingin si Manang sa kanya, nakangiti. At baka ikaw ang dahilan na yun. Namilog ang mata ni Liara. Ako po? Hindi mo lang napapansin, iha. Pero mula nang dumating ka sa buhay niya, mas madalas siyang ngumiti. Mas kalmado na siya. Mas buhay. Napayuko si Liara. Pilit nilalabanan ang muling pamumula ng pisngi. Matapos ang paghahanda ng pagkain, ay agad siyang tumaas upang ipaalam kay Zion na handa na ang pagkain nito. Pero ilang katok pa ang ginawa ni Liara ay tila ba hindi sumasagot ang binata. Kaya naman napilitan siyang pumasok at doon ay ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya ay halos napasinghap si Liara. Ay! Diyos ko po! Kakalabas lang ni Zion mula sa shower. Nakatapis lamang ng puting tuwalya sa bewang. Basang-basa pa ang kanyang buhok at may ilang patak ng tubig na dahan-dahang bumababa mula sa kanyang matipunong dibdib, pababa sa flat nitong tiyan. Liara? Medyo gulat ang boses ni Zion. Anong ginagawa mo rito? Agad na tumalikod si Liara. Napatakip sa kanyang mga mata gamit ang 2 kamay. Pasensya na po. Wala po kayong sagot sa kato ko kaya akala ko po wala kayo. Kaya pumasok ako. Tahimik si Zion ng ilang segundo. Saka suminghap at bahagyang natawa. Next time, hintayin mo muna talaga ang sagot bago pumasok. Baka mabulag ka sa makikita mo. Napakagat ng ibabang labi si Liara at mabilis na naglakad. Pero sadyang malas siya. Mabilis na nawalan siya ng balanse. At bago pa man bumagsak sa marmol na sahig, naramdaman niya ang mainit na bisig ni Zion na nakayakap sa kanyang bewang. Saktong-sakto ang pagkakahuli nito sa kanya bago siya tumama sa malamig na marmol na sahig. Wow, easy there. Mahinang tawa ni Zion habang nasa bisig pa niya si Liara. Madalas ka bang natitisod? O ako lang ang epekto niyan ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Liara. Ramdam ang matinding init na umaakyat sa kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay halos magkalapit at ang init ng katawan ni Zion na bagong ligo at amoy sabon pa ay para bang sumisingaw sa balat niya. Pakawalan mo ako, sir. Bulong ni Liara, pilit na binubuo ang boses. Yung pilay niyo. Pero hindi pa siya agad binitawan ni Zion. Sa halip, tinitigan siya nito ng matagal. Malalim at may kung anong hindi niya maipaliwanag. You sure? Nag-aalangan si Liara. Gusto niyang kumawala. Gusto niyang umiwas. Pero sa puso niyang biglang naging magulo. May parte rin sa kanya na gustong manatili sa pagkakayakap na yun. Na tila bang ligtas siya roon. At tila ba may higit pa sa nararamdaman niya kaysa sa dapat. Zion,
Mahina niyang sabi. Hindi na kayang tawagin ito ng sir. Napatingin si Zion sa kanya, sa kamarahang binitawan ng pagkakayakap. Tila ba ayaw pa nitong pakawalan pero alam niyang kailangan. Okay, Ania. Pasensya na. Agad na tumalikod si Liara. Tinakpan ang pisngi na halos mangitim na sa pamumula. Nandito lang naman po ako para sabihing handa na ang hapunan. Tahimik si Zion sandali bago nagsalita ulit. Salamat, Liara. Tumangulang si Liara at hindi na lumingon. Mabilis na lumabas ng kwarto. Nang makababa na siya ng hagdan, saka siya huminga ng malalim. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Ano pa nangyayari sa iyo, Liara? Bulong niya sa sarili. Bakit parang ibang Zion ang kaharap mo ngayon? Doon na rin huling napagtanto ni Liara na hindi na pilay ang binata na wala siya nitong kahirap-hirap pinuhat. Ayos ka lang, iha? Si Manang Minda. Namumutla ka yata. Opo, Manang. Ayos lang po ako. Sagot niya, kahit sa loob-loob niya ay hindi niya alam kung ano talaga ang nararamdaman. Talaga lang ha. May halong duda ang tono ni Manang habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Namumula, tapos ngayon namumutla. Aba, baka naman nilalagnat ka na o baka naman in love. Hindi po, Manang. Napagod lang po ako siguro. Putol ni Liara. Pero hindi pa man nakakabawi, ay halos kumalabog na naman ang puso niya nang makita si Zion na kakapasok lang sa kitchen area. Agad na napako ang tingin ni Liara kay Zion. Kaswa lamang ang ayos ito na nakaputing t-shirt at jogging pants. May hawak pang basang buhok gamit ang maliit na tuwalya. Pero sa paningin ni Liara, parang slow motion ang lahat. At sa bawat hakbang nito papalapit, ramdam niya ang pagtibok ng puso niyang tila ba gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Good evening, Manang. Liara. Bati ni Zion habang lumapit sa water dispenser. Good evening din, iho. Sagot ni Manang, pero nanlilisik ang mga mata habang palihim na sinusulyapan si Liara na ngayon ay para bang nakalimutang huminga. Gusto mo ng juice? Tanong ni Zion, hindi pa rin tumitingin kay Liara. Nagulat si Liara sa alok na yon. Hindi na po. Salamat. Mabilis niyang tanggi, sabay yuko na parang makakatulong iyon para hindi niya makitang ngumiti si Zion sa reaksyon niya. Nagtaas ng kilay si Zion at napatingin kay Liara. May sakit ka ba? Tanong nito, medyo seryoso ang tono. Wala po. Sabi ko nga po, baka pagod lang. Hindi ka naman mukhang pagod. Your face is red because you blushed. I guess that makes a difference. Parang may sariling isip ang puso ni Liara at tila gusto na namang tumalon palabas sa kanyang dibdib. Mabilis siyang yumuko, nagkunwaring inaayos ang florera sa mesa kahit wala naman talagang inaayos. Ewan ko po sa inyo, sir. Mahinang sagot ni Liara, halos pabulong na lang yun. Napailing si Manang Minda, sabay tinakpan ang bibig upang hindi mapansin ang pilyang ngiti. Aba, kung hindi ko pa alam, akala ko sweet lang na usapan yan, pero parang may namumuong kilig sa hangin. Naglakad si Zion papalapit sa mesa at ngumiti. Wala akong sinabing sweet, Manang. Nag-obserba lang naman ako. Tss, sabay irap ni Liara kahit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pero kung totoo ngang hindi ka in love, Liara, patuloy ni Zion habang nagsasandok ng kanin. Bakit parang hindi naniniwala ang pisngi mo? Napahalakhak na si Manang. Ay Diyos ko, magbabangayan pa kayong dalawa pero sa dulo niyan, baka magka-picnic pa tayo sa simbahan niyan. Tumingin si Zion kay Liara. Mas banayad ngayon ang mga mata. Relax, I'm just teasing. Kumain ka na. I think Manang cooked something good tonight. Sasabay po kami? Tumango si Zion, bahagyang natawa. Bakit? Ayaw mo ba akong kasabay? Napakagat sa labi si Liara. Upang hindi na humaba ang usapan, tahimik lamang siyang sumunod kay Manang na nakangiti pa rin habang nauupo. Doon ay nagsimula ang isang munting salo-salo na kahit 3 lang sila sa hapag ay tila pista sa dami ng inihain. Iha, bukas na ang bisperes ng piyesta sa baryo ha. Balita ko lagi kang Reyna Elena.
Tanong ni Manang Minda na agad namang nakakuha ng atensyon ni Zion. Baka po hindi mo na ako sasali. Sagot ni Liara, bahagyang napayuko. Nabanggit po kasi ni inay nitong nakaraan na baka umuwi ako. Pero hindi na po ako sasali ngayon. Sira na rin po kasi yung gown na gamit ko dati, saka abala na rin po ako ngayon. Sayang naman, sagot ni Manang Minda habang sinasandok ng sinigang si Zion. Laging inaabangan ka ng mga taga-baryo, iha. Ewan ko ba, kahit simpleng ayos ka lang, lagi ka raw ang mukhang diwata. Napayuko si Liara at bahagyang natawa. Exaggerated na po kayo, Manang. Ngunit mas nahuli ni Zion ang bahagyang lungkot sa boses ng dalaga kaysa sa tawa nito. Tahimik niyang tinikman ng sinigang. Pero panaka-nakay sumusulyap kay Liara. Wala na bang ibang gown na pwedeng hiramin? Tanong ni Zion sa tonong kaswal pero may bahid ng interes. Wala na po, sir. Saka ayos naman na po dahil abala rin ako. You still want to join, right? Napatingin si Liara kay Zion. Tila ba nabigla sa tanong nito. Ilang segundo siyang natahimik bago tumango ng bahagya. Gusto ko po. Pero hindi naman po lahat ng gusto natin pwedeng sundin, di ba? Napatigil si Zion sa pagsubo at bahagyang napakunot ang noo. Hindi niya alam kung bakit tila ba may bigat ang sagot na iyon ni Liara. Hindi lang tungkol sa Reyna Elena yun. Para bang may mas malalim na ibig sabihin. Bakit parang ang lungkot ang tono mo? Tanong ni Zion na seryoso na ngayon ang mukha. Wala po. Siguro pagod lang talaga ako. Sagot ni Liara at agad na yumuko. Kunwari ay abala sa pagkain. Kung gusto mo talagang sumali, I'll make sure you can. Mahinahong sabi ni Zion. Magpatahi tayo ng bago mong gown. Ako nang bahala. Napalingon si Liara at mabilis. Sir, Zion, hindi na po kailangan. Ang mahal po ng damit, tapos sa isang gabi lang. Then let's make it worth more than just a night. Sagot ni Zion, hindi na napigilang tumitig sa dalaga. You've been working hard, Liara. Para sa bahay na to, para sa amin ni Manang. Sa tingin mo ba, hindi ka karapat-dapat sa kahit isang gabi na para lang sa'yo? Muling natahimik si Liara. Ramdam niyang tumitibok na naman ang puso niya ng mabilis. Hindi dahil sa kinig, kundi dahil sa totoo. Gusto niyang maramdaman kahit minsan na may nag-effort para sa kanya. Pero bulong niya halos hindi na marinig. Wala nang pero, sabat ni Manang Minda, sabay tampal sa mesa. Sir Zion, ipatahi mo na agad yung gown. At ikaw, Liara, i-practice mo ng lakad mo. Reyna Elena ka uli ngayon taon. Tapos. Napatawa si Zion habang si Liara ay hindi na alam kung matutuwa ba siya o matutunaw sa hiya. At matapos ang hapunan ay agad naman na tumaas muli si Liara upang palitan ng bandage ni Zion na halos isang buwan nang mahigit. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon pinaniniwalaan niyang hindi pa iyon magaling. Wala siyang naririnig na reklamo ng sakit mula kay Zion at kung tutuusin, kanina pa lang ay nakita niyang walang kahirap-hirap nitong binuhat siya. Bakit nga ba? Hindi niya kinukwestiyon. Pagpasok niya sa silid ay naroon si Zion, nakaupo sa gilid ng kama at tila naghihintay. Napatingin ito sa kanya, seryoso ang mukha pero may bahagyang lambing sa mga mata. Palitan mo na naman ang bandage ko? Tanong nito. Bahagyang tumagilid upang ihanda ang sarili. Tumango si Liara, agad na inilabas ang bagong gasa mula sa maliit niyang pouch. Kailangan po yun para gumaling ng tuluyan. Sa tagal mong ginagawa to, kabisado mo na yata ang galaw. Ani Zion at nakangiti. Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi naman po kasi gusto ko pong siguraduhin na okay kayo. Napahinto si Zion. Gusto mo? Ulit nito? Mababa ang boses. Napakagat ng labi si Liara. Alam niyang ibang bigat ng salitang gusto sa pagitan nilang dalawa sa mga panahon na to. Pero wala na siyang oras para umiwas. Lalo na nang unti-unti na niyang tinanggal ang bandage. Napansin niyang halos wala ng bakas ng sugat. Wala na pong pila yan. Bulong niya. Kanina pa lang. Nakita ko na. Hindi sumagot si Zion. Sa halip, marahan itong hinawakan ng pulso ni Liara hindi upang pigilan ito,
kundi upang madama ito. Ramdam ni Liara ang tibok ng puso niya sa kaniyang mga tainga. Bakit mo pa rin to ginagawa? Tanong ni Zion, diretso ang tingin. Alam mong wala na akong sugat at pilay pero inaalagaan mo pa rin ako. Bakit, Liara? Napalunok si Liara. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo na natatakot siya sa nararamdaman niya na baka ito na ang simula ng pagbagsak ng pader na matagal niyang itinayo. Dahil baka pag hindi ko na to ginawa, hindi na ako kailangan. Parang huminto ang oras sa pagitan nila. Hanggang sa marahan siyang hinatak ni Zion palapit at bumulong. Mali ka. Kailangan kita. Kahit hindi mo ko gamutin o pagsilbihan. At sa gitna ng madilim at lampara lamang na dim ang sindi, tila ba doon lamang ni Liara natitigan sa Zion sa unang pagkakataon na malapitan at dangkal na lamang ang pagitan nila sa isa't isa. Ngayon lang niya tunay na nakita ang lalim ng damdamin nito. Hindi na ito yung Zion na palaging nakakunot ang noo, palaging malamig ang salita. Ngayon, tila isa itong lalaki na marunong ding magmahal. Marahan siyang napalunok. Sir, Zion. Putol ni Zion, marahang gumuhit ang ngiti sa kaniyang labi. Tawagin mo akong Zion. Hindi, sir. Lalo na kapag ganito kalapit ang mukha mo sa akin. Napakagatlabi si Liara at agad na napaatras ng kaunti. Pero hindi pa man siya tuluyang makalayo, ay marahan siyang hinawakan ni Zion sa braso. Sapat lang para pigilan siya na hindi para ipilit ang sarili. Nakakatakot. Wika ni Liara sa kawalan. Baka kapag nahulog ako, masyadong masakit ang bagsak ko lalo kung masyadong mataas ang pangarap ko, Zion. Liara. Mahina, ngunit mariin ang tono ng boses niya. Sino nagsabi sa'yo na ikaw lang ang pwedeng mahulog? Napakurap si Liara at natigilan. Hindi niya inaasahan ang tanong na yun. Baka hindi mo lang napapansin. Dagdag pa ni Zion habang mas lalong lumalalim ang titig niya. Pero matagal na rin akong nahulog. Sa bawat araw na ginagamot mong sugat ko, sa bawat ngiti mong sinubukan mong itago, at sa bawat pagkakataong inuuna mong ibang tao, bagong sarili mo. Zion, wala kang dapat katakutan, Liara. Kasi kung sakali mong masaktan ka sa pagkahulog, nandito ako. Hindi para saluhin ka, kundi para mahulog din, kasama mo. Napasinghap si Liara at hindi niya na napigilan ang pamumuo ng luha sa kaniyang mga mata. Hindi niya alam kung anong klaseng kabaliwan ito. Hindi niya alam kung ito ba ay panaginip lang o isang delikadong pangarap na unti-unti na niyang pinaniniwalaan. Kahit mataas pa ang pangarap mo, kahit gaano pa kalayong tingin mo sa pagitan natin, marahang sambit ni Zion. Ako na mismo ang aakyat para salubungin ka. Hinaplos ni Zion ang pisngi ni Liara. Ngayon ay sigurado na siya. Si Liara na ang babaeng hindi lamang ginamot ang sugat sa kaniya, kundi pati na rin ang sugat sa puso niyang matagal nang sarado sa posibilidad ng pagmamahal. Here, ani Zion ang makabawi at kinuha ang box na puti sa kaniyang gilid. Ano ito? Your gown. Ano? Ganon kabilis? Si Liara na hindi makapaniwala. Ngumiti si Zion. Bahagyang iniangat ang kilay habang iniaabot kay Liara ang puting kahon. Yup, I ordered everything from my secretary the moment you said you didn't want to join dahil sira yung gown mo. Zion, napaatras si Liara ng kaunti habang hawak ang kahon. Waring hindi pa rin makapaniwala. Bakit mo naman to ginawa? Hindi mo naman kailangan. Gusto ko. Malumanay ang sagot ni Zion. Gusto kong makita kang masaya. Natigilan si Liara. Bahagyang lumabo ang paningin niya sa pagbagsak ng luha na pilit niyang pinipigilan kanina pa. Hinaplos niya ang ibabaw ng kahon. Parang kinakalma ang sarili. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para bigyan mo ko ng ganito. Mahinang sambit ni Liara at napangiti ng bahagya. Pero salamat, Zion. Liara. Aniya, tumitig sa kanya. Malalim at seryoso. Wala kang kailangan gawin. You just had to be you. Tumango lamang si Liara na hindi inaalis ang tingin kay Zion. Hindi niya na kailangan sabihin pa ang sagot dahil nasa mga mata na niya ang kumpiyansa
at sa puso ang kapasyahan. Matapos ang gabing yun, katulad ng pangako nila sa isa't isa, ay bumalik si Liara sa kanilang baryo. Tanga ng kahon ng gown na tila ba mas mahalaga pa ngayon sa anumang korona. Pagkababa pa lamang niya ng tricycle ay sinalubong na siya ng ina. Halatang gulat at may halong pagtataka sa ekspresyon. "Oh, anak, sigurado ka ba? Akala ko hindi ka nasasali sa Santa Cruzan." Tanong ng ina habang kinukuha ang daladala niyang bag. Ngumiti si Liara at sa kamarahang tumango. "Nagbago po ang isip ko, Nay." Napatingin ang ina sa kahon na daladala niya. "Iyan ba yung sira mong gown? Parang bago na." Hindi sumagot si Liara agad. Sa halip ay inilagay niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan ang takip. Bumungad ang bagong gown na makintab. Makinis ang tahi at tila gawa ng isang kilalang designer. Muling napanganga ang ina. "Liara," bulong ng ina. "Saan mo? Paanong?" Ngunit hindi pa rin sumagot si Liara. Ngumiti lamang siya at saka muling tumingin sa kaniyang ina. "May tumulong po sa akin, Nay." "Kaibigan." "Kaibigan?" Kumunot ang noo ng ina. Pero sa halip na questionin pa ay ngumiti na lamang ito at tinapik ang balikat ng anak. "Kung ganyan kaganda ang regalo ng kaibigan mo, sana marami ka pang kaibigan gaya niya." Napatawa si Liara ng bahagya, pero sa loob-loob niya, alam niyang si Zion ay hindi basta kaibigan. Hindi niya pa man alam ang magiging dulo ng lahat, pero alam niyang may isang parte sa kanya ang handang harapin ang lahat, basta kasama ang binatang yun. "Ang ganda mo, Ate Liara!" Sigaw ng ilang bata habang kumakaway sa kaniya. Mula sa gilid ay natanaw ni Liara si Mary na abot tenga ang ngiti. May hawak pang cellphone na abalang kumukuha ng litrato. "Isang queen! Grabe, parang artista!" Sigaw pa nito habang kinikilig. 7:00 ng gabi nagsimula ang sagala at doon nagsimulang magsilibasa ng mga tao mula sa kani-kanilang tahanan. Ang buong baryo ay tila isang malaking entablado na punong-puno ng makukulay na dekorasyon, kumukuti-kutitap na ilaw at musika mula sa marching band na nagsusunod sa bawat reyna at prinsesa. Si Liara, suot ang eleganteng puting gown na may bordang pilak at perlas, ay parang diwata sa paningin ng marami. Sa bawat hakbang niya, may kasabay na palakpakan at papuri mula sa mga tagapanood. "Ang bait na, ang ganda pa!" Narinig niyang bulong ng isang matandang alay sa tabi. Bagay na bagay maging tunay na Reyna Elena. Ngunit sa kabila ng ngiti sa labi ni Liara, ang mga mata ni Liara ay palihim na humahanap sa isang tao. Hindi niya alam kung bakit, pero sa puso niya, parang may inaasam siyang damdaming mas higit pa sa pagbati ng mga tao. At tila hindi siya nabigo. Sa dulo ng kalsada, kung saan nagsasanga ang ruta ng sagala, ay natanaw niya sa Zion. Nakasuot ito ng puting kamisa de chino at pantalon na maayos ang ayos. Wala itong hawak na cellphone, camera o kung anuman na tanging titig lang na diretso sa kanya. Parang siya lang ang nakikita nito sa buong paligid. Saglit na napatigil ang puso ni Liara. Parang ang lahat ng ilaw ay napunta sa binata at sa isang iglap. Parang siya na lamang at si Zion ang tao sa lugar na yun. Ngumiti si Zion, marahan, may halong paghanga at lambing. At iyon na ang kailangan ni Liara para tapusin ang kaniyang paglalakad. Ngayon ay hindi na siya Reyna Elena dahil sa gown o korona, kundi dahil sa nararamdaman niyang kasiguraduhan na sa gabing ito, hindi lang siya pinanood, kundi minahal rin siya ng espesyal na tao. Pagkatapos ng sagala, habang ang karamihan ay abala sa salo-salo, sa isang gym, doon ay may kamay na humawak sa kamay ni Liara mula sa likod. "Pwede ko bang hiramin ang Reyna Elena ngayong gabi?" Tanong ni Zion, bahagyang nakayuko. Napatingin si Liara sa kanya at muling ngumiti. "Pwede, kung handa kang bantayan siya habang hawak mo." "At kung hindi ko na siya bitawan?" Agad na mula ang pisngi ni Liara. Doon ay halos mapuno ng bulungan ng buong gym. Dahil sa binatang tila dayo lamang sa lugar ng Isla Fuego at tila isang prinsipe dahil sa suot nitong puting barong na hapit sa katawan. Bagay na bagay sa matikas nitong tindig at mapanuksong ngiti. "Siya ba yun?
Yung taga Maynila raw na pinsan ng may-ari ng ospital sa Trinidad rito. Ang gwapo, grabe. Bagay na bagay sila ni Liara. Parang sa teleserye lang. Hawak ang kamay, sumunod lamang si Liara sa nais si Zion na lugar kung saan sila lamang dalawa. At doon sa mansyon ay muli silang bumalik. Ngunit tila nabigla si Liara nang matanaw sa garden area ang magandang mga roses. At doon sa gitna ay may table at mga pagkain. Zion, mahina niyang sambit. Ngumiti si Zion. Surprise. Ginawa mo to, lahat to? Para saan? Tanong ni Liara, hindi pa rin makapaniwala. Para sa'yo. Sagot ni Zion habang marahang hinilang upuan para sa kaniya. Para sa Reyna Elena ng Isla Fuego na pinili kong pahalagahan. Hindi lang ngayong gabi, kundi araw-araw kung papayagan mo ko. Hindi ako sanay sa ganito. Ani Liara, pilit na pinapawi ang kaba sa sarili. Para akong nananaginip. Kung panaginip to, sagot ni Zion. Ayoko nang magising. Saglit silang natahimik, parehong nakatitig sa isa't isa, habang ang malamlam na ilaw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Ang hanging dala ng gabi ay malamig, pero may init sa pagitan nila na hindi na kailangan ng apoy. Alam mo, Liara, panimula ni Zion habang tinititigan si Liara. Simula nung napunta ako sa isla, akala ko pahinga lang ang habol ko at pag-alala sa ina kong nawala na. Gusto ko lang mapalayo sa lahat ng ingay ng mundo. Pero nang makilala kita, na-realize kong hindi pala pahinga ang hinahanap ko. Ikaw pala. Doon ay tumigil ang mundo ni Liara, lalo pa nang lumuhod na si Zion sa kaniyang harapan. Doon tuluyang tumulo ang luha niya. Zion, mahina niyang sambit, nanginginig ang boses. Ngunit si Zion ay nanatiling matatag, hawak ang isang maliit na pulang kahon. Dahan-dahang binuksan at inilantad ang isang singsing. Simple ngunit elegante ang disenyo, may isang makinang na bato sa gitna. Liara, aniya, mariing tinitigan ang mga mata nito. Hindi ko alam kung tama ang oras, pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Alam kong marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa, at alam kong bago lang ang lahat. Pero gusto kong simulan ng bawat araw sa piling mo. Nanatiling pumapatak ang luha ni Liara, pero sapat na yun bilang sagot sa lahat. Kung pagbibigyan mo ang tulad ko, nais kong maging parte ng buhay mo. Hindi lang bilang si Zion, kundi bilang asawa mo at habang buhay mong kakampi. Liara Agustin, will you marry me? Sigurado ka ba? Naiiyak na tanong ni Liara na may biro ang tono. Ngumiti si Zion, isang ngiting tapat at puno ng tiwala. Walang kahit anong bagay sa buhay ko na kasing sigurado nito, Liara. Ikaw ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang hindi maintindihan. At kung papayag ka, gusto kong sabay nating harapin ang bukas, kahit hindi palaging madali. Dahan-dahang tumango si Liara. Oo, Zion. Oo, gusto kong ako ang makasama mo sa bawat araw, sa lahat ng laban mo, at sa lahat ng panalo mo. Hindi na napigilan ni Zion ang sarili. Doon, tumayo siya at agad niyakap si Liara ng mahigpit. Halos ayaw na siyang bitawan. Sa gitna ng mga rosas, sa ilalim ng ilaw ng buwan, at sa piling ng isa't isa, doon nagsimula ang tunay nilang paglalakbay. Mahal na mahal kita, Liara. Bulong ni Zion matapos ang yakap, at doon malamyos na hinaplos ang pisngi ni Liara at pinunasan ng luha. Mahal rin kita, Zion. Mahal na mahal. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at harap ng mga rosas na saksi sa damdaming wagas, natikman ni Liara ang unang halik niya sa lalaking hindi niya inakalang papasok sa simpleng mundo niya. Si Zion. Matagal bago sila naghiwalay ng tingin. Nang muling dumilat si Liara, nandoon pa rin ang lalaking hindi natakot lumapit sa kanya, sa mundo niya at sa kung sino siya. Sa'yo na ako, bulong ni Liara, buong buo. Ngumiti si Zion, mas malambing kaysa sa anumang nakita niya noon. At ako, sa'yo lang, hanggang dulo. Sa gabing yon, hindi lang halik ang naibahagi nila,
kundi ang simula ng isang pangakong walang katapusan. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories Behind. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi